Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay syempre yung nangyari sa Senado. My God. Ano na ba ang nangyayari sa kalibutan ng mundong ito? Syempre guys, serious po tayo, no? Alam naman po natin yung nangyari sa sa Senado, no? At ang nag I think walang umamin kung sino yung nagpaputok. Oh. Walang umamin doon. Tapos kung nakita nyo yung last vlog ko kagabi, yung breaking news ni BBM, pati si BBM hindi niya inamin, wala raw siyang inutos. Wala siyang utos sa NBI. Yan ang ipinagtataka ng taong bayan kasi wala raw sabi ni BBM, wala raw NBI doon sa Senado. Ha? Nakatutok lahat yung media. Bulatlat lahat yung mga media yung mga NBI doon. Oh, nakita pa nga yung attorney ni Bato. Doon si Attorney Torion, binidyuhan pa niya kahit sa likod ng Senado. Nandoon, nakaabang yung NBI. Tapos sasabihin ni BBM na walang NBI doon. Ano ba talaga? Alam niyo sa totoo lang, no? Nakakalungkot po yung nangyari sa Senado pero dinadaan na po natin na lang po ito sa tawa, okay? Pero kung tutuusin, there is a constitutional crisis ngayon na nangyayari sa bansa natin. Okay? Tapos nag-react na po si Vice President Inday Sara Duterte. VP Sara is right all along. Sabi ni VP Sara sa isang video niya doon sa Hague, no, kasama si Alvin. At least alam nyo na kung ano ang ibig kong sabihin nung naghahanda na siya kung sakasakaling na mamamatay siya. Kasi itong kung tutuusin, wala na silang respeto sa institusyon sa Senado. Now, kung ginawa nila yan sa sa mga senador sa Senado, hindi nagkakaiba yan. Gagawin rin nila yan kay VP Sara. Gagawin rin nila yan. Kung wala silang respeto sa Senado, wala rin silang respeto kay Vice President Inday Sara Duterte. Tapos sasabihin, dinideny ng NBI, dinideny ng Marines, nagdi-deny rin ang ni John Vic Rimulya, yung DILG, dinideny rin ni BBM. So sino yung nagpaputok? Parang may pinagbibintangan sila na parang kagagawan yan ng siguro mga rebelde ng Pilipinas. Kasi actually my point, no? Kasi sa sitwasyon ngayon ng bansang Pilipinas, gugustuhin yan ngayon ng mga NPA, itong mga rebelde ng Pilipinas. Gugustuhin nila yan. Yan ang mga layunin ng mga kaaway ng gobyerno. Yan ang gugustuhin nila, na magiging magulo ang bansang Pilipinas at magkawatak-watak ang Pilipinas. Yan ang gusto ng mga NPA. Kaya, tagumpay sila ngayon. Tagumpay sila. Pero, ang hindi po alam ni BBM, nagre-reflect po ito sa kanya at sa kanyang administrasyon. Kasi kung magaling ka na leader, dapat walang ganitong mga pangyayari na nagkakagulo. Kasi narinig ko man yung mga magagaling na mga attorney, yung mga lawyers. Sabi nila, usapin po ito ng sobereintiya ng Pilipinas. Isusuko lang ba natin ang ating sobereintiya? Tapos yung argument ng mga pinklawan, mga dilawan, si Bato, pro-China yan, pro-China.
Ang pinag-uusapan po natin dito, Pilipino. Walang karapatan ang ibang bansa o mga dayuhan para kidnapin tayo dito, hulihin tayo dito. May sarili po tayong batas, may sarili po tayong bobo yung mga argumento ng mga dilawan na si Bato anti-China yan, dapat pro-China yan. Dapat yan makulong doon sa alam niyo, sa totoo lang, ang bobo ninyong argumento niyan. Kung yan ang si Bato po ay naging sundalo for how many years? Nagsakripisyo po siya ng kanyang buhay. Ng mahigit dekada para ipaglaban ang bansang Pilipinas sa mga rebelde. Tapos, yan lang ba ang isusukli natin dito kay Senator Bato? Ipapakapture lang natin sa mga dayuhan? That's unfair on the part of Senator Bato de la Rosa. Saksi man si Aimee doon, saksi man si Senator Aimee sa loob ng Senado kung ano yung nangyayari. Walang umamin doon sa putukan sa loob. Kaya, di ko na alam kung ano what will be the next move sa mga authorities. Kasi nagdududa ko Ang duda ko talaga, no? Hindi nila aaminin na halatang halata naman nakatutok yung media. Obvious na obvious naman Pumasok sila sa loob ng Senado. Nagkagulo. Alangan naman, kagagawan yan ng mga tauhan sa Senado, sa USAA, o sa mga security dyan. Hindi naman siguro. Di ba? Ako, that's my own belief and my own opinion. Sila yung nagbabantay sa Senado, tapos sila rin yung manggugulo. Parang very off, di ba? Tapos, sino ang pumasok doon sa Senado? Sino yung hindi taga-Senado? Yung mga pumasok, yun ang nanggugulo. Ka-obvious naman. Tapos hindi pa nila inaamin. Di ba? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon kasi nagre-react na po itong si Vice President Sara Duterte sa nangyari. No? At pati si former President Duterte, alam na niya ang nangyari sa Senado kasi nakita niya doon sa TV round niya, nabalitaan niya, at meron pong reaksyon si Tatay Digong. Okay? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga na ito. But bago yan, like and share please, no, sa mga nanonood para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito, subscribe na po kayo. Libre ang mag-subscribe para updated kayo lagi. Okay? Bago natin simulan, gusto kong magpapasalamat at i-shoutout natin itong mga nag-greet sa atin araw-araw sa ating mga vlogs, okay? Rain Carpio, hello Idol Donmar. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Rain, sa lagi ninyong panunood. Concepcion Oho. Concepcion Oho. Ayan, hello Donmar, good job. Ayan. Di ko alam kung anong nagiging good job sa akin. Pero thank you, ma'am. Lorna Parto. Ayan. Good job, Donmar. God bless po. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Judy Higanan o Giganan. Ayan. Always akong nakikinig sa iyo, Sir Donmar. Ayan. Maraming salamat, ma'am Judy. Awatin mo na, Sharon. Sabi ni Baby Melendres. Alam mo yan, si Kiko, baka insecure siya kay Robin Padilla kasi kasintahan yan dati ni Robin At mas pogi naman si Robin kay ni Kiko. Si Kiko talaga. Rogelio Carillo, Donmar, galit kay Robin yan dahil baka nagselos pa rin yan. Ewan ko sa kanila, no? Ang advice ko lang kay Kiko, dapat sana professional siya sa kanyang mga
ginagawa sa Senado, no? Thank you sa mga nag-greet sa atin, okay? Heto, unahin muna natin itong sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito pakinggan yung mabuti. Bakit nasabi ni VP Sara ito? Papasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Den Haag, sa Netherlands, at yung mga bumibisita galing dito sa Europe, sa iba pang mga lugar. Kasi I feel safe with all of you Thank you, ma'am. helping me out. Imagine ninyo si VP Sara, bumibisita yan kay Tatay Digong. Hindi na siya nagkaproblema sa kanyang safety dyan sa Hague. Kasi ang daming supporters ni VP Sara. Kapag maraming supporters all around you, syempre, you feel safer. Yan ang pinapasalamatan po ni VP Sara. Ang tanong ko dyan, yung ibang mga politicians ba, nai-enjoy ba nila yung mga ganitong treatment ng mga supporters nila? Diba? Wala. Hindi nila ba i-enjoy yan? Si VP Sara, deserve niya ang treatment ng taong bayan, ang kanyang mga supporters, dahil ito yung sukli ng ibinibigay ng taong bayan sa kanyang mabuting serbisyo, malasakit sa mga taong bayan. Diba? Siyempre, tinutulungan ni VP Sara wholeheartedly ang taong bayan. Sinusuklian siya ng kabutihan. Diba? Of course, Sa ma'am. pagbisita kay dating Pangulong Duterte. Dito lang tayo, ma'am. Sabi nga nila, ma'am, sabi ni Direk Daryl Yap, mga kababayan natin sa The Hague, please protect VP Inday. Sabi ko naman, I offer my life. Oh, thank you. Correct. Ito, VP. Laban yun always. Actually, no? Ang nakikita talaga ng taong bayan ngayon, si Vice President Sara Duterte ang papalit bilang presidente ng Pilipinas para maayos, peaceful tayong lahat. Kasi siya naman talaga ang gusto ng taong bayan. Demokrasya po tayo. Baka nakakalimutan ng mga Pinklawan, Dilawan at mga loyalista, kahit mag-combine pa kayo, nakakalimutan ninyo na kung ano yung desisyon ng nakakarami, yun ang masusunod. Yan po ang demokrasya. Respetuhin po natin ang demokrasya. At alam na ng taong bayan yan pagdating ng 2028, kung hindi ma-impeach si VP Sara, sure win yan sa 2028, maging presidente yan. Respetuhin nyo. Kasi ang boses ng taong bayan, that is, yan po ang the voice of God, ika nga. Okay? The voice of the people is the voice of God. VP. Thank you. Lalis na punta ni sa laban. Nasa na po yung laban. So ngayon, naiintindihan nyo na, di ba, kung bakit ako naninigurado ng kung sakali ako ay mamatay. Yon ang pinaka-point ko dito sa vlog na ito. Ano yung sabi niya? Ulitin natin. Yan ang sinasabi ko. Na kapag siya ang mamatay, meron na siyang panghanda. Diba? Kinasuhan si VP Sara nila dito ulitin natin Laban yun always, VP. Thank you. Lalis na punta ni sa laban. Nasa na po yung laban. So ngayon, naiintindihan nyo na, di So ngayon, naiintindihan nyo na ba, kung bakit ako naninigurado. kung bakit siya naninigurado kung sakasakaling mamatay siya. ng kung sakali ako ay mamatay. So anong sinabi niya dati? Kung sakasakaling siya ay namatay, may inutusan na siya rin na gurgurin yung pumatay sa kanya. Yan ang sabi niya, di ba? Kaya ang mga tao At least naiintindihan na ng taong bayan ngayon o yung mga kalaban ni VP Sara. Kasi itong nangyari ngayon sa Senado? Dinisrespect nila ang Senado.
kung dinisrespect nila ang Senado, pwedeng mangyari yan kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa totoo lang, itong administrasyon na ito, wala na silang pakialam sa batas. Basta, kung ano yung masusunod ni BBM, yun, ginagawa. Kasi, hindi naman ako maniniwala na basta-basta na lang lulusob ang NBI without the utos of the President. Di ba? Very confident yung NBI. Mas malaki pa ang institusyon sa Senado kesa dito sa NBI. Ito yung mga senador natin. Ha? Ito yung gumagawa ng batas natin, nirerespeto na po ito. Ang trabaho ng NBI, sana pinoprotektehan ninyo yung Senado. Pero anong ginawa ninyo? Ha? Binaboy nyo at binastos yung ang Senado. Dapat kayo, NBI, kayong mga Marines, mga kapulisan, Armed Forces of the Philippines, dapat protektahan natin ang institusyon ng Senado. Di ba? Pero anong ginawa ninyo? Nilusob ninyo. Para lang sa isang madness ng away politika? Wow! Oh, tapos hindi sila umaamin. Ito yung the exact video ha. Pakinggan niyo ang sinabi ni Senator Amy Marcos dito. Opo, grabe ng kalokohan to. Lahat sila nagtatanggi, DILG, hindi daw nila ginawa. Andito si John Vic, sabi niya wala daw siya kinalaman dito. PNP, wala ring alam. Ang NBI, dead ma rin, hindi rin nila alam. Pati ang ating Pangulo, sabi nila, hindi rin nila alam. Lahat walang may alam. Pero ang NBI, buong tapang na sumugod dito sa Senado, nagpaputok at kung ano-ano ang pinaggagawa. Imagine that one ha. Imagine niyo yan. Walang umamin. Pero saksi ang media, pumasok ang NBI. Sinong nagpupaputok dyan? Alam nga namang si Bato, wala naman silang mga jaril dyan. Di ba? Tapos hindi sila umamin. Kaya nga, itong administrasyon na ito, nakakatakot. Nakakatakot yung ginawa nila kay Tatay Digong. Nakakatakot rin itong recent kagabi na ginawa nila. Kasi wala na po silang pakialam sa batas natin. Yung pag-serve ng warrant, hindi dumaan sa tamang proseso, wala. Lusob lang sila kay lusob kasi may utos galing sa taas. Ganyan na po. Bahala na yung batas. Ika nga, sabi ni Erwin Tulfo, sometimes we have to bend the law. Na, patay tayo dyan. Alam nyo, itong batas ng Pilipinas parang useless na eh. Hindi na sinusunod. Kaya nga sabi ko, ewan ko lang kung bibitiw pa ba si Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Parang ayaw na eh. Pagdating ng 2028 niyan, hindi na yan bibitiw siguro. Yan ang sabi ni BP Sara Kaya ito, sabi ko, parang merong nangyaring silent martial law. Yan ang sabi ng iba Hindi po yan galing sa atin. Parang sinabi ko, oo nga parang silent martial law na yung mga nangyayari. Kasi, wala nang batas-batas. Basta masunod lang yung gusto ng, sino yung may utos niya. Di ba? Away politika ito, madness. Kaya isang malaking himala ito nangyari sa Senado, isang kahiyahiyang pangyayari sa araw na ito. Sa kagustuhan lamang nila na madakip si Senator Bato na kayang-kaya namang gawin. Kumuha lang sila ng warrant sa isang court. Kasi walang tamang proseso yung warrant eh. Even if the International Criminal Court has the warrant of arrest, hindi basta-basta nila makukunin ang isang Pilipino. Rumespeto naman kayo sa Supreme Court. Rumespeto naman kayo sa judicial system natin kasi nagmukhang katawa-tawa na yung judicial system natin. Gumagawa pa tayo ng batas na hindi naman natin sinusunod. Diba? Grabe naman. Na Pilipino. Hindi yung ganito na talagang tatakutin ng mga senador, magpapaputok, sisirain yung institusyon natin at magbibigay ng sadyang kahihiyan para sa ating bansa sa buong mundo.
Opo, grabe ng Yan po ang ano ha, yan po ang update kagabi ni Senator Aimee. Ngayon, ito naman yung explanation ni John Vic Rimulya ha. Ito yung kanyang version ha. Approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the OSA. They had firearms with them, but the OSA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how Ang nangyari, ang pinagbibintangan nila ngayon, itong si John Vic, ay yung USAA. Okay? Itong mga sergeant at arms sa Senado. Yun raw ang nagpapaputok. Kasi meron raw mga nagtangkang pumasok sa loob ng Senado na hindi man nila inamin na NBI ba yung pumasok, rebelde ba yung pumasok, Marines ba yun, AFP ba yung pumasok, wala, hindi pa nila na-identify kung sino. Sa sobrang daming CCTV dyan, malalaman yan. Ang sabi nila, nagpapaputok raw yung mga sergeant at arms dyan sa Senado, which is, hindi ako agree dyan. Okay? Hindi ako agree dyan. Kasi, ang argumento ko dyan, bakit naman gagawin yan ng mga taga-USAA? Sila nga dyan, pinoprotektahan nila ang sarili nilang institusyon tapos sila pa yung magpapaputok? Diba? Yeah. Ako, duda ako dyan eh. Kasi, hindi naman nakita on video kung sino yung nagpapaputok. Hindi pa natin alam. Kaya ini-investigate ngayon yung mga bullets na nahulog doon. Okay? At nabasag doon yung merong mga windows na glass. Kasi ang claim niya, merong nagtangkang pumasok. Sino kaya yung nagtangkang pumasok sa Senado, backdoor, na pinapuputokan ng USAA? Yan ang pinapalabas nila ngayon. Pero ini-investigate pa yan. Okay? Kasi, ako, meron rin akong pagdududa na scripted ito para magkagulo. At hindi ko alam kung ano ang layunin nila para magkagulo. Okay? So, syempre, hugas kamay lahat. Hugas kamay lahat. how many people tried to enter the building. Approximately So, yan ang version ni John Vic. May gustong ano. So, ngayon, ang pinagbibintangan ngayon, yung mga taga-USAA. So, tingnan lang natin, may baril ba itong mga taga-USAA na ito? Makikita man yan kasi may mga bullets doon na mga nahulog at matrace nila yan. Kaninong jaril ang amoy pulbura. Meron mo ganyan eh. Pwede yan kaya may mga taga-soko na pumasok doon. Sa tingin ko, sabi ko, kapag nung pumasok ang NBI, wala naman ibang layunin ang NBI eh. Hulihin si Bato. 'Di ba? May Marines doon sa loob kung sakasakaling Sabi ko, baka pwede rin, analysis lang natin ito, baka pwede rin na gimmick yun ng mga taga-NBI para magkagulo. At kapag magkagulo, meron na silang reason para lusubin ang si Bato, kung saan man si Bato. Tapos sasabihin nila, may rebelde na pumasok, ganun, ganyan. Pwedeng ganun ang mangyari pero hindi ko ibig sabihin na ganun talagang imbestigahan pa ito eh. Pero hindi sila nagtagumpay kagabi. Kasi hindi nila nakita si Bato. Nagkagulo talaga yan naman talaga ang paborito nila na nakatutok lahat yung media, may chaos, may tension. 'Di ba? Naalala ko yung nangyari sa KOJC.
Ang nangyari doon sa KOJC, parang uulitin nila. Para ang datingan, kapag magulo na, sasabihin ngayon ni Bato, magsusurrender na lang ako kasi ayaw ko ng gulo. Parang ganon rin. Ito naman, ang bersyon ng Malacanang na wala raw inutos si BBM sa mga NBI na lusubin ang Senado. Kayo, naniniwala ba kayo dyan na walang utos si BBM? Ito yung balita. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam So kung hindi gobyerno ang gumagawa niyan, sino? Mga rebelde? Posible. kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Kasi ito, bait-baitan itong taong ito, pero demonyo rin to eh. Bait-baitan ang style. BBM master the art of bait-baitan. Bait-baitan yan, pero traidor yan, sa totoo lang. Traidor yan. Alam nyo na kung ano yung mga ugali ng mga Marcos. Bait-baitan yan, pero deep inside yan, grabe. Imagine nyo ha, si Duterte na pinakulong niya doon sa ICC hinayaan niyang arestuhin ng mga dayuhan. Wala siyang ginagawa pero yung taong pinakulong niya, yun pa yung nagpalibing ng tatay niya. Anong tawag niyo sa taong ganito? Traidor. Wala itong puso. That's my opinion that's my own opinion. Wala itong puso para sa akin. Bait-baitan ito. But at the back, demonyo. Demonyo. Bait-baitan ng style nito eh. Mantakin nyo, mismo ang kanyang kapatid na ang nagsabi na gumagamit siya. Ang daming pambubudol na ginawa ito sa taong bayan eh. Ayaw magpa-hair follicle test. Anong tawag mo dyan? Binudol mo ang taong bayan. Gusto ng taong bayan magpa-hair follicle test ka. Kasi gusto naming malaman yung utak mo kung matino ka pa ba. Pero ayaw mo. Kaya gulong-gulo na yung Pilipinas sa'yo eh. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon. Yan ang master niya, bait-baitan. Lahat ng ebidensya na nandiyan. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang government forces ang nagtangkang pumasok sa Senado kahapon para Kasi yung bait-baitan style niya, nagtagumpay siya noong 2022. Naawa yung Pilipino, kaya nanalo siya. arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Pangulo, nakamonitor siya sa nangyayari sa Senado at agad niyang tinawagan ang mga opisyal nang malamang nagkaroon ng umano'y palitan ng putok ng baril. Nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Ayon pa sa Pangulo, ang mga nasa loob lamang ng Senado na nakitang naka-uniforme ay mula sa Philippine National Police at Marines na naka-duty na anya doon. Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila.
Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang Nagtataka nga ako bakit may Marines doon. Ano ba, nasa dagat na ba tayo kasi may Marines? doon. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga. Nandun ay taga doon. Lalo yung ginulo ang usapan ng BBM. Doon sila nag-duty. Giit ni Pangulong Marcos, wala siyang utos na arestuin si Senator De La Rosa sa gitna ng paglalabas ng arrest warrant Halatang halata si BBM no na walang alam sa pagiging presidente. ng International Criminal Court o ICC. Sinabihan niya sa kanya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na Isa pa tong si Matibag eh. wala na sila sa paligid ng Senado na mangyari na ang umano'y putukan. Nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Nagkausap na umano sila ni Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundo ang dalawa na imbestigahan ang nangyaring gulo sa loob ng Senado. So, dininay nila lahat. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Paano ninyo yan makaka-calm down na hinayaan yung arestuin si Bato? Magka-calm down yan, no? Kung hindi nyo papayagan na arestuhin si Bato, yun ang tanging solusyon dyan. Hanggat hinayaan ninyo na arestuhin si Bato, magkagagulo yan, magagalit yung tao niyan. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Ayan, so dinideny nila. Tapos doon sa nakikita ko kay BBM, parang wala talaga siyang alam. Wala talaga siyang alam. Kung suggestion ko kay BBM, manahimik ka na lang. Oh, shut up na lang, shut up. Pero ang tanong dyan may alam ba si BBM? Siya ba ang nag-utos? Yan ang malaking tanong. Yan ang alamin natin. Heto naman yung video kung saan nandito po si Senator Bato de la Rosa after nung nagkaputukan. At least nakikita nating safe si Senator Bato. Ito po. Yan yung area pala na pinutputukan. Yung mga yellows na yan, yung mga bullets na nalaglag. Ikaw, sama ka. Pero ito, area na natin yan kasi tapat ito ng building natin. Hanggang saan yun? Area natin yan. So, ibig sabihin, pumasok na sila sa area natin. Paano nabulabog? Pero wag naman kasi ongoing. So, yun po ang yun po ang scene after ng putukan. Ngayon naman, update natin kasi alam na po ni former President Rodrigo Roa Duterte ang mga pangyayari. Alam na niya. Okay, nalaman niya at reaction ni VP Sara. Ito po, pakinggan natin. Sa inyo, maraming salamat sa pagpunta ninyo sa Duterte Street para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapaabot niya ang kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat at lagi niyang sinasabi na huwag daw kayo
magsakripisyo para sa kanya. Pero lagi ko din sinasabi na alam nyo na, lagi naming napapaabot yung ganyan na mensahe, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpunta niyo dito sa Den Haag at pagpapakita ng suporta sa kanya. Kaya maraming salamat. VP Inday, good afternoon. Kamusta po kayo ngayon, ma'am? Ano ba? Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Ma'am, can you expound further, ma'am, when you saw that mayroon talagang effort within the premises of the Senate, ma'am. All efforts are aimed at ensuring that Senator Bato will be surrendered and will be brought before the ICC under their custody. What are your initial reaction nung developing pa yung situation doon, ma'am? Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding visa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin, na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na... Meron pong breaking news na nabasa ko dito na si Senator Bato de la Rosa ay nakalabas na ng Senado. Okay, nakalabas raw. Wala na nakalabas raw, nakasneak out raw. Hindi ko lang alam kung totoo ba ito pero nakalabas raw. natin noon. Kaya nga 'di ba nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi 'yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Kaya yun yung opinion at paningin ng buong mundo sa nangyari noon. Ganyan din yung sinusubukan nilang gawin ngayon kay Senator Bato de la Rosa. At hindi nga yan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang patas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. VP Inday, alam pa ni former president ang nangyari sa Pilipinas, ma'am? Apparently, nakita niya pala sa balita. Wala naman akong plano kanina na banggitin sa kanya yung pangyayari sa Pilipinas. Pero lumabas sa news at nakita niya pala sa kanyang TV. Kaya pag So alam na ni Tatay Digong ang mga nangyayari sa Senado. niya, tinanong niya kaagad anong kaguluhan For sure, malulungkot yun si Tatay Digong. ng nasa Senado. So sinabi ko sa kanila na yun nga, pinipilit ng administrasyon na kunin si Senator Bato de la Rosa. The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. VP Inday, developing also inside the Senate or the story
or situation, VP, is that that the Congress already transmitted the articles of impeachment in the Senate today. Do you have any reaction to that, ma'am? We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I leave it up to the lawyers to do their work. Ma'am, do you have a lasting statement to address the Filipino people watching the development of our country, particularly what happened tonight? Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga Grabe. sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na Yan ang ikinatakot natin, charter change. Kasi ayaw nang mag-step down ni BBM. Kahaman sa kapangyarihan yan. dinayan ni BBM Ayon kay BP Sara yan kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag Imagine that one. Pag-usapan ang charter change. Wow, BBM! pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Maraming salamat, VP Inday. Yes. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Okay. Ma'am, yung crisis po na nangyayari ngayon sa legislative at sa executive, may mga kababayan po tayo na parang ang paniwala po nila ngayon is nagiging martial law na po ang Pilipinas. Natatakot na po sila sa parang security nila dahil po parang ang gulo-gulo na po ng politika sa Pilipinas ngayon. Ano po ang mensahe niyo sa mga kababayan? Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Thank you, VP. Si BBM ang ugat sa kaguluhan ng Pilipinas. Ayon kay VP Sara. Any message po kay Senator Bato de la Rosa? Kay Senator Bato de la Rosa, kahapon nagkausap kami pero naikli lang yung pag-uusap namin kasi meron silang meeting na ginagawa. Kanina, tumawag siya sa akin. Unfortunately, hindi ko nasagot yung tawag niya. Nung tumawag ako ulit ay hindi na siya nakasagot. Meron akong nakausap kanina na nasa loob ng Senado pero hindi pa nangyari yung kaguluhan. Hindi pa nangyari yung putukan. Papasok na kasi ako kanina dito sa ICC detention unit kaya hindi ko na follow up yung tawag ko kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na kasi siya nakasagot. Maghahanap ako mamaya ng tao na pwede kasama niya or pwedeng kumausap sa kanya para matanong kung paano magbigay ng suportas o ano yung mga kailangan niya na pwede namin itulong sa kanya paano magbigay ng suporta sa kanya. Thank you, VP Inday. Okay, so yan po ang reaksyon ni Tatay Digong at ni VP Sara. Okay, narinig nyo naman, paki-comment na lang po yung inyong mga opinion sa mga nangyayari, okay? Babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share guys para kakalat ito sa taong bayan at sa mga first time dito sa ating channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!